Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po. Oh, hallelujah. All the time. And all the time, God is good. Lord, bakit ano nangyari? Thank you, Lord Jesus, for your faithfulness. Oh, hallelujah. You are so good to us. Ba't siya nakuputol? Yan na ba? Naubos na ang load ko. That is impossible. Dahil ang aking load ay unlimited. So, ginamit ko ang wifi natin dito sa bahay. Ayan, wifi na lang muna tayo. Hindi kaya. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gawin na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay o hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Hey, napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nandito na naman sa kanyang bahay, sa ating sa kanyang ministry, Team Jesus School of Faith, upang ating parangalan, ating itaas ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang kabutihan sa mga buhay natin, ka-Team Jesus. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay July 17, 2025. Praise God! At nakaraos tayo sa araw ng Miyerkules at ngayon ay araw ng Huwebes. Oh, hallelujah! This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Praise God. No matter what at ano paman ang ating mga sitwasyon sa buhay, tayo ay magalak because nandito kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tawagin na ninyo ang ating mga kasamahan dahil tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. So, welcome Facebook joiners, Facebook viewers, at YouTube viewers. Welcome dito sa Team Jesus School of Faith. At ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Hallelujah. God is good all the time. At asa na kayo, natanggap na ba ninyo ang Team Jesus members, ang complete attendance na love gift, early bird at complete attendance, natanggap na ba ninyo? Magpuri tayo sa ating Panginoon dahil nararapat siyang purihin at sambahin sa lahat ng panahon. Pagising sa umaga, kay ganda,
ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin sa Jesus. Hallelujah, yes, Father. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus! Ilakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay nararapat sa ating mga pagsamba, mga kapatid. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Puno ka ng kaawaan. Salamat po sa conviction ng Holy Spirit na sundin ang iyong kalooban, maging masakit man sa aming mga loob, ang pagdarasal, ang ipagdasal ang mga taong nagkasala sa amin. Subalit pinili naming magpatawad, Panginoong Hesus, dahil ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan at kami ay gusto naming masunod ang kalooban ng Diyos Ama sa mga buhay namin. Kaya kahit masakit ay mas pinili namin, Panginoong Hesus, na ikaw ay sundin, na ipagdasal ang aming mga kaaway, na ipagdasal ang mga taong nanira sa amin, na ipagdasal ang mga taong nanlalait sa amin, dahil ikaw lamang ang nakakaalam ng katotohanan. At Panginoong Hesus, vengeance is not ours, it's yours. Maraming salamat po sa conviction ng aming mga puso na gawin, sundin ang iyong kalooban, Panginoong Hesus. At salamat po sapagkat ikaw ang nagpapalakas ng aming mga puso, ng aming mga katawan, upang sa ganoon, Panginoong Hesukristo,
ay magawa namin ito. We can do all things to Christ who strengthens us. Oh, hallelujah. God is good all the time. Kaya wag nating hayaan na nandito sa mga puso natin, mga ka-Team Jesus, ang galit, ang puot, ang inis, sapagkat malapit nang mangyayari ang rapture. Kaya kailangan nating i-hold, kailangan natin kapag tayo ay may mga ginawang masama o gagawin pa lang, may planong gumawa ng masama, ay isipin natin, rapture is coming, paano kung maiwanan ka? Kaya kailangan na maging matuwid tayo sa harap ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganoon ay hindi tayo maiwanan sa rapture, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. We welcome the Holy Spirit in our midst. Welcome the Holy Spirit. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. So, we declare that the King is in the room. Hallelujah. Jesus Christ is in the room. Jesus Christ is in our life, in this life. Hallelujah. Jesus Christ is in our hearts. The Holy Spirit is dwelling in our hearts. The Holy Spirit is here now. So we welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Nandito po kami. Kami po ay nagpapakumaba sa trono ng iyong kaawaan. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maging karapat-dapat po kami sa inyo. Yes, Panginoon Diyos Ama. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang pagpapatawad sa mga taong nanakit sa amin, nagkasala sa amin, aming mga enemies. Father God, we bless them, Lord. Patawarin mo po sila sa kanilang mga ginawa. Katagpuin mo sila, Panginoong Hesus, nang sa ganun ay makilala kanila at mas maintindihan nila ang kanilang ang pangako mo sa mga buhay nila. Oh, hallelujah. Yes, Father God, salamat po. Gamitin mo ang aming mga buhay upang sa ganoon itong mga taong ito ay makakilala sa inyo na wala pong imposible sa inyo, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good.
Oh God, you are so faithful. Thank you so much. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. At dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, for you are good at all times. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ng maayos itong iyong live at marinig ng iyong mga kaanakan ang mensaheng nais mong iparating. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus, napakabuti ng Diyos. At tayo ay muling nandito sa bahay niya upang siya ay ating itaas, ipakilala. Meron akong testimony, mga ka-Team Jesus, sapagkat napakabuti ng Diyos. The Lord gave us a double portion of His blessings. Kaya nga, di ba kahapon ay ang ating mga puso, ang puso ko at si Tito Bryant ay sobrang mabigat dahil sa ginawa sa akin. Subalit ang sabi ng Panginoong Hesus ay, love your enemy, pray for those who persecute you, bless them. So ang ginawa natin kahit na masakit ang ating nararamdamang pain, yung pain, ang sabi dito, painful moments, trust God. So, ang ginawa natin ay pinagdasal natin yung taong yun, no? Release forgiveness. At sinasabi natin, Panginoon, nawa po kayo sa taong ito sapagkat sabi nga niya, vengeance is not ours, it's the Lord's. At nakakatakot na kung ang paghihiganti ng ating Panginoong Jesucristo ang mararanasan ng isang tao na yan. No? Oh, hallelujah. So, anong ginawa ng Panginoon dahil tayo ay nagpapakumbaba, mga ka-Team Jesus, at hinintay natin ang kaparaanan ng ating Panginoong Hesus. So, the Lord gave us a double portion of His blessings. Hallelujah. So, ano ang nangyari, mga ka-Team Jesus? Yung may-ari, si Madam Joyce, the favor of the Lord is upon us because if God is with us, who can be against us? Even our enemies will not be against us. So, the favor of the Lord is upon us, is upon me, mga ka-Team Jesus, sapagkat ang may-ari ay nakapabor sa akin. To God be the glory. Ipinakita ng Diyos sa Kanya kung ano ang sakripisyo ring ginawa ko sa Kanyang company. Na kahit na wala pang oras ng trabaho, kinakailangan magtrabaho ako, kailangan makausap ko yung mga pasyente, kung sino pa man, kahit after office hours, kahit weekend, dala-dala ko ang cellphone, ako ang kumakausap sa mga ganyan. No? So, nakita ng may-ari yun. At thank you, Lord Jesus, sa pabor. At alam nyo, nung ginawa niya, kinausap niya yung administrator, at sinabi niya, niwarningan niya ang administrator na hindi tama yung ginawa mo at kung uulitin mo pa yan, I have to let you go. So siya ang i-let go ng may-ari ikumpara sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus, glory to God. So siya, sabi niya, humingi siya ng tawad, umiyak nga siya doon sa harap ng may-ari at hindi naman niya sinadya na yun ay ganun nangyayari sa kanya na madali siyang nag-flare up, nag-a-anger. That is spirit of anger, hinayaan niya di ba? So ngayon daw ay nagkakaroon siya ng umiinom siya ng may prescribed pill siya to mellow down, to manage her anger at nagtitherapy siya. Nagpapatherapy siya. Iniisip ko naman, hindi niya kailangan kumuha o umano ng mga gamot at therapy. Tanging ang therapy natin ay si Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay nagpapakumbaba sa ating mga sarili at kilalanin natin ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin, siya ang ating therapy, mga ka-Team Jesus. So, yan, tumawag yung may-ari na, ate, ano na ang desisyon mo? Pag-isipan mong mabuti kung mag-resign ka na ba? O kasi nakausap ko na si
si ate ganyan, ganito, ganon. Oh. Oo talaga po, madam. Salamat talaga, Madam Joyce, dahil naintindihan mo rin ang sitwasyon ko. Yan. Pero ayokong, sabi niya, ayokong i-let go ka. Pero ay di naman kita mapilit kung ayaw mo na sa opisina dahil ganito nga sitwasyon ninyo. Pero humingi naman ng tawad si ate na ganito ganyan. Nasa sayo na yan. At tapos sabi niya, another thing, nag-hire ako ng isang staff na full-time na ngayon pupunta sa opisina para ituruan ko, para i-train ko, para sa ganoon ay hindi ako ma-overwhelm sa dami ng mga trabaho ko sa opisina. Hallelujah! So God is good all the time. Oh, so double portion yun, mga ka-Team Jesus, of the blessings of the Lord. To God be the glory. So gano'n, no, napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus, kung tayo ay sumunod lamang sa kanyang kalooban at ipagdasal natin ang mga taong naninira sa atin. At ako rin ay nagpapasalamat sa inyo, kay Tito Brian, dahil hindi nyo kami iniiwanan, nandiyan kayo at you comforted us. To God be the glory, at pinagdadasal ninyo, pinagdadasal nyo rin kami. At ganoon ang nangyari, mga ka-Team Jesus. To God be the glory. At ang sabi niya, ate, bukas ay pupunta yung isang staff, mag-umpisa siya bukas, at tuturuan mo siya para sa ganoon ay yung mahati yung mga trabaho mo at hindi ka na ma-overwhelm. Why? Hallelujah! God is good all the time. So ganun yun, mga ka-Team Jesus, kung tayo ay nagpapakumbaba at hayaan natin na ang Diyos ang gagalaw at hindi ang ating mga sarili, no? Kahit na hindi ako ang may kasalanan, ay ako nga ang nagpapakumbaba. At isa pa, tumawag si Ma'am Anita, tumawag sa akin sa hapon at sabi niya, Bita, tumawag ako dahil humingi ako ng kapatawaran sa iyo. Patawarin mo ako dahil hindi ko naman sinadya, nasaktan ka, pagalitan ka, sumaas ang boses ko, ganito, ganyan. Let's forget kung ano man ang nangyari. Kaibigan kita, ganito, ayoko nga, hindi rin ako nakakatulog, Bita, dahil sa ginawa ko o nangyari sa atin. Kaya let's forget it. Humingi ka na rin ng kapatawaran sa akin. So, humingi din ako ng patawad sa iyo. So, to God be the glory. Even your enemies will be your friend. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Because if God is with us, who can be against us? Kaya kailangan nating kayuan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Ideklara, we are the children of the Lord. The favor of the Lord is upon us. We are righteous in His sight. Sa makatuwid, hindi niya hahayaang tayo ay magapi ng mga demonyo, kundi tayo ay matagumpay sapagkat ang ating Diyos na si Panginoong Jesucristo ay matagumpay. Oh, hallelujah! To God be the glory and honor. So, kung ganyan tayo, manatili tayo mapagkumbaba sa harap ng Diyos, na gamitin tayo sa mga taong ito upang makilala nila na mayroong Diyos na pwede nilang lapitan upang sila ay mapahingaan nila. That will be their yung resting. Yun ang ating resting place eh. You are my hiding place. You always fill my heart with joy of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Yan, si Panginoong Jesucristo. I will trust in you. No? So, ganun, mga ka-Team Jesus. Patatagin natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at ideklara natin na tayo ay mga anak ng Diyos. I am the daughter of the King. I am the son of the King. If God is with me, who can be against me? The favor of the Lord will be upon me. Hallelujah. Kung tayo ay nagpapakumbaba sa kanyang kaawaan at hayaan nating siya ang gumalaw, hayaan nating siya ang kumilos. Hallelujah. At huwag nating
Huwag nating balikan itong mga taong ito sapagkat kapag ang Diyos ang kumilos para sa atin mga ka-Team Jesus, magugulat ka, labis-labis, sobra-sobra pa ang kanyang gagawin para sa iyo dahil hinayaan mong siya ang gumalaw at hindi ikaw. Oh, God is good all the time. Another praise report mga ka-Team Jesus. Ang ating ang Range Rover, alam natin na ito ay nasunog, di ba? At may babayarin pa tayo doon na 14,000, 15,000 plus yun. Kaya lang, nagbayad tayo nung last week para hindi tayo ma-delay. So ngayon, kahapon ay nakatanggap ako ng FedEx na information. Tapos, transfer of title to the insurance. Kasi ang insurance natin, nagbabayad tayo ng insurance bawat buwan, nagbabayad tayo ng insurance ng mga sasakyan ng Diyos para kung mayroon mang mga disgrasya, kung ano-ano, we are covered, no? Although hindi man natin yan ipinagdasal. Ngayon, yun nga ang nangyari. So, ang Range Rover ng Diyos ay nasunog, pero yun ay bago ang kanyang mga engine, nag-rebuilt at nakabayad tayo ng $16,800. Yan. At may utang pa tayo na 15,000 something sa ano ba to, sa dealership. So kahapon natanggap ko 'yon at sabi na pirmahan mo ito ganyan. So sabi ko kay Tito Brian, Malco, may natanggap akong ganito, anong gagawin ko dito? Sabi niya, tawagan mo muna yung staff ng insurance at tanong mo kung magkano ang kanilang rate diyan, ang kanilang pay-off, kasi ipipay off ng insurance yung sasakyan. No, sasakyan ng Diyos. Itanong mo kung magkano kasi kailangang i-bargain natin yan para hindi na tayo, as much as possible, wala na tayong babayaran out of our pocket. So pinagdasal namin, Lord, let your favor be upon us, Lord, na wala na po kaming babayaran out of pocket, Panginoon, na ma-pay off po ang iyong sasakyan, Lord. Kasi wala naman yung sasakyan ng Diyos na ano na yun So, ililipat yun sa kanila, sila nang bahala doon, ipaayos nila yun, whatsoever. No? Ayan. So, tinawagan ko yung insurance at ang sabi ng insurance, yeah, this is the amount that we calculated for your car. Under my name yun. It's 15,900 something, whatever. So ang kulang na lang natin doon is 14,900 plus yata. So praise God, wala na tayong babayaran ng out of pocket, kundi mag-refund ang insurance sa atin ng $1,030. So yung binayad natin doon ay maibabalik niya sa atin. Hallelujah. God is good. Napakabuti ng Diyos. O, di ba? Yun ang paraan ng ating Panginoong Hesus kapag tayo ay nagpapakumbaba sa kanyang trono at hayaan siya ang gumalaw sa mga buhay natin. So, wala na tayo. Ma-pay off na ang Land Rover sa kanila na yon. Wala na tayong obligasyon. Ang atin na mga yung pinagdadasal ay kausapin yung yung ginamit ng Diyos para ayusin ang engine, para ayusin i-install kasi nagbayad tayo doon mga ka-Team Jesus ng 16,800. So pinagdadasal namin ang kalooban ng Diyos na ibalik ng Diyos yan sa atin dahil malaking pera yan na pwede natin yan gamitin sa ministry para makapag-umpisa tayo sa House of Refuge, na mayroon tayong nakapundo na mga bigas dyan, sakong mga bigas, mga dilata, mga gamot dyan sa mga bawat chapter na kung sino man ang makakapag-umpisa, no? Ang tatayo na sila ang magiging recipient. So to God be the glory, hallelujah. So ganun kabuti ang ating Panginoong Hesus, no? Hindi lang natin alam ang kanyang paggalaw. So, balit kung tayo ay naniniwala sa Kanya, Panginoong Diyos, let your favor be upon us, and He will honor our prayer kung tayo ay naging matuwid sa harap Niya at sinusunod natin ang Kanyang kalooban. Oh, hallelujah.
Praise the Lord and glory to God. O, biruin ninyo. Ayan. Triple portions of the Lord's blessings. Hallelujah. To God be the glory. So, hindi na ako magre-resign kasi tinupad ng Panginoong Diyos ang kanyang mga pangako sa buhay ko. I will be with you wherever you go. Do not be afraid, for I am with you. Joshua 1 verse 9. O, yun ang sabi yun ang testimony ni Tita Jolie. Do not be afraid nor dismayed, for the Lord is with you wherever you go. Oh, hallelujah, to God be the glory. Kaya mga ka-Team Jesus, patuloy nating panghahawakan ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At kailangan na manatili tayo sa kanyang presensya nang sa ganoon ay hindi tayo mawawala sa kanyang presensya. At nandoon ang kanyang mga pabor kahit tayo nahihirapan, kahit tayo ay iniipit, subalit ang Panginoong Jesucristo, kapag ang ating mga puso ay palaging nagpapakumbaba sa trono ng kanyang kaawaan at tinahiyaan natin siya ang gumalaw sa mga buhay natin, take over, take control, Panginoon, at hindi tayo nag-iisip ng masama para sa ating kapwa, para sa mga taong nanira sa atin, nanakit sa atin, kundi hayaan nating maawa po kayo, Panginoong Hesus, sa kanila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At yan ang magiging balik. Hallelujah, to God be the glory. Kaya hinayaan ng Diyos na mangyari yun sa akin, hinayaan ng Diyos na mangyari yun kay Tito Bryant, ganyan sa amin, para mayroon kaming maging testimony sa inyo, sa kabutihan ng Diyos sa mga buhay namin, kung patuloy tayong nagpapakumbaba, patuloy tayong hayaan ng Diyos ang gagalaw sa mga buhay natin, gagalaw siya sapagkat tapat ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga pangako. Oh, hallelujah. To God be the glory. Okay, so dito na tayo mga ka-Team Jesus. Ngayon ay 17, Si Kristo ang ating punong pari. So alam na natin yan, na si Panginoong Jesucristo ang ating punong pari, kaya kung mayroon tayong hindi natin kailangan ng mga gamot para tayo ay mapigil sa ating mga mga masamang espiritu, ang kailangan natin ay si Panginoong Jesucristo. Ang fruit of the Spirit, yun ang magpapakalma sa atin, yung kindness, yung gentleness, yung at iba pang mga, yung goodness, yung love, yung patience, yung gano'n, self-control, yan talaga, fruit of the Spirit yan. Kaya pag tayo ay palaging nakasubsob sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natin yun, hindi tayo magagapi sa mga kaaway natin, sapagkat ang presensya ng banal na Espiritu ang siyang magpapaalala sa atin at magpapatatag sa atin. Hallelujah. Kaya tandaan natin, malapit na ang rapture. So kung mayroong mga taong gaganyan, be sure na yung mga isipan natin, yung mga puso natin ay matuwid sa harap ng Diyos. Huwag tayong magplano ng mga masasama, huwag tayong mag-isip ng mga masasama. Kung makapag-isip ka man ng mga masasama, i-rebuke mo yan. In the name of Jesus, get out that bad thoughts, bad spirit sa isipan ko, sa puso ko, ganyan. I-rebuke natin yun, mga ka-Team Jesus. Sapagkat iisipin natin, paano kung dumating si Panginoong Jesucristo, tingnan nga ang nangyayari, sa Alaska, nagkaroon ng earthquake 7.2. Naka-ice pa yung Alaska, nag-earthquake, ano nangyari? Maraming mga bridges, maraming mga daan na nangaputol, mga ganyan. Diyan nga sa Cebu, ngayon, sa Cebu City, ay may flood doon. Ang flooding ay all over the world. Mga ka-Team Jesus, salamat sa Diyos, doon nga sa bahay, sabi ng mga bata, ang lakas ng ulan dito, yung bahay naman ng Diyos doon sa Mandawi ay hindi pa yung tapos. On the construction yun. Kaya sila ay nababasa. Naawa nga ako, mga palangging, patawad mga palangging. Hindi pa tapos yung bahay ng Diyos dyan. Pero under construction siya, at pinagdadasal namin na patuloy itong matapos to,
maayos. O, basa ang mga bata, kasi wala pang mga windows, inaayos pang mga window glasses. Basa ang mga bata, ang sahig nila basa. Oh, but napakabuti ng Diyos. The Lord protect and preserve them. No? Oh, bakit? Because the Lord is with us. As we continue to serve, He will not allow His children, He will not allow His servants na being destroyed by the enemy. God be the glory. So, ayan mga ka-Team Jesus. Dito naman tayo sa chapter 9, verses 1. Haba ang chapter 9 mga ka-Team Jesus. Kaya putulin na lang natin to hanggang verses, chapter 9, verses 1 to 10 lang muna tayo. 1 to 10. Okay. Tingnan natin kung iyon, 1 to 10. Chapter 9, verses 1 to 14. 1 to 14 tayo mga ka-Team Jesus. Ngayon ay 17. Ayan. Hanggang dito. Okay. Hanggang dito lang. Tapos ito ay 7, 18. Hanggang 14 lang muna tayo at ituloy natin bukas, mga ka-Team Jesus. Okay. So, basahin na natin ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. Okay. So, ang sabi dito, may mga tuntunin ang unang kasunduan tungkol sa pagsamba at may sambahang gawa ng tao. Itong tuldang sambahan na ginawa nila ay 2 silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar kung saan naroon ang ilawan, ang mesa at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron ay nagkasibol at ang malapad na mga bato kung saan makaukit ang mga utos ng Diyos. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos at nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na iyon kung saan pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ngunit hindi namin ito maipaliwanag ng detalyado sa ngayon. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng tuldang sambahan at araw-araw pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tulda para gampanan ang tungkulin nila. Ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa 1 taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ginagawa nilang ito, ipinapakita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hanggat naroon pa ang dating tuldang sambahan. Ang tuldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang mga handog at kaloob na inaalay doon ng mga tao ay hindi nakapaglilinis ng kanilang konsensya. Ang mga ginagawa nilang ito'y nauuko lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis.
Mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinapatupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. Ngunit, dito na tayo sa 11, ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tulda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. O haleluya! Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. 13. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at turo at ng abo, gaya at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, iniaalay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa iyong mga salita na iyong ibinahagi sa amin sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at ito'y magpapatatag sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At masilbihan namin ang buhay na Diyos. O hallelujah. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, ang pagsamba dito sa lupa at doon sa langit. So dito ay inihalin tulad o ibinigyan ipinaliwanag ni Pablo ang tungkol sa covenant box. So alam natin na, 'di ba, bumalik doon si Moses sa Mount Moriah kasi nga na sumabog na yung dalawang bato na nakalagay yung Ten Commandments, 'di ba? Sumabog dahil nga nagkasala yung Israelites. At yung ibang mga Israelites ay kinain ng lupa dahil doon sila pumanig sa Baal. O sabihin natin yung sa kambing ba, sa gintong kambing na kanilang ginawa. Yung calf na yon. So, ang naiwan na lang na pumanig doon kay Moses, ay naiwan doon, at bumalik si Moses doon sa bundok na yon, at naglilok na naman ang Diyos ng panibagong Ten Commandments yon, doon sa bato na yon. At yung bato na yon, yung dalawang bato na yon, na Ten Commandments, yon ang nandoon sa covenant box. At si Moses ay gumawa ng tulda na kung saan doon sila mag-o-offer ang mga Levites, ang mag-o-offer doon. Araw-araw pumupunta ang mga Levites. So, may dalawang parte ang tulda na yon. Ang first part, yan yung sa simula, na doon araw-araw pumupunta sila, doon sila nag-o-offer ng mga, kung ano, mga hayop, mga ganyan. Tapos, ang mga kasalanan. Tapos, yung Holy of Holies. Ang Holy of Holies, yun yung nandoon ang covenant box, nandoon ang mga kerubin, ang itsura ng kerubin, anyo ng kerubin, na ito nangangahulugan na yung presensya ng Diyos Ama. At walang kahit na sinong makapasok doon, kundi ang punong pari lamang. So, ang punong pari lamang ang pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies, at ginagawa pala nila yan isang taon lang, isang beses, isang taon. Kaya nga, di ba, si Zakaria,
mayroon silang specific assignment. Si Zachariah is a punong pari man si Zachariah, yung tatay ba ni John the Baptist, naalala ninyo yon na si Zachariah ay hindi siya maniniwala na ang kanyang asawang si Elizabeth ay, 'di ba si Elizabeth ay pinsan ni Mary? Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mabubuntis, hindi siya naniwala habang siya ay nandoon sa templo. Nandoon siya sa templo, yung tulda na yun, naging templo, doon mismo, nandoon siya sa templo at kasi time na niya, bilang punong pari, time na niya na mag-alay doon. Nag-alay siya ng hayop para sa sarili niya, ito ang ginagawa ng punong pari, para sa sarili niya, sa kanyang kasalanan, at nag-alay din siya ng mga hayop, dugo ng mga hayop, para sa mga Israelite, para sa mga tao, mga kasalanan ng mga Israelites. Doon ginawa siya yung naka-assign nung time na yun, at ang banal na espiritu ay nagbigay sa kanya ng vision, nagbigay sa kanya ng promise, ng pangako na Zachariah, ang iyong asawang si Elizabeth ay magbubuntis. So si Zachariah ay kasi bawat taon man sila, hindi sila makakauwi sa kanilang bahay pag naka-assign siya. Pag naka-assign, doon yan sila sa templo. Pero isang beses lang silang papasok doon sa Holy of Holies. So doon pumasok siya, ni-reveal ng Holy Spirit na ang iyong asawa ay magbubuntis. Ang nangyari kay Zachariah, doon, tumawa siya, hindi siya makapaniwala, hindi siya naniwala na mabubuntis ang kanyang asawang si Elizabeth. Kaya dahil hindi siya naniwala, anong ginawa ng anghel sa kanya? Naging pipi siya habang siya nagsiservisyo doon sa templo. Pipi siya, hindi siya makapagsalita, dahil hindi siya naniwala. Kaya, pero buhay siya. So, nang mula doon sa Holy of Holies, lumabas si Zachariah, buhay siya, pero hindi na siya makapagsalita. Kaya ang sabi ng mga pare, sabi no, ano nangyari kay Zachariah? Bakit hindi na siya makapagsalita? At iniisip nila, mayroong vision na ipinakita ang Diyos sa kanya, kaya hindi siya makapagsalita. At nakapagsalita lang siya, mga ka-Team Jesus, kasi nga hindi niya man nakikita ang asawa niya. Wala pa nung panahon na yun, wala mang mga cellphone, mga tatawagan mo asawa mo, o nagtitext ka, kumusta ka dyan? Wala mang Facebook. Yung mga panahon na yon, wala man. So, wala siyang kaalam-alam kung totoo bang nagbuntis si Elizabeth, o ganyan. Wala siyang kaalam-alam, basta yon ang pangako ng banal na espiritu sa kanya. Nung matapos na ang kanyang serbisyo, uwi na siya sa bahay nila. No? Ayun, nakita niya. Si Elizabeth, nanganak na si Elizabeth nanganak na, at yun, sila ay nagtatanong kung ano ba ang pangalan ng batang ito? Dapat ang pangalan ng batang ito ay Zachariah kasi siya man ang ama. Pero si Zachariah na hindi pa nakapagsalita dahil ginawa siyang pipi, sulat siya, bigyan siya ng papel, nag-sign siya, bigyan siya ng papel, at sulat na, ang nakalagay doon, call the baby John. John ang tawag sa bata, John. Pagkatapos nun, ayan na, nakapagsalita na si Zachariah. See? Kasi hindi man naniniwala, kaya naging pipi. Ganon. So, ang Holy of Holies, hindi yan basta-basta ang mapasukan ng kahit na sino. Mga ka-Team Jesus, punong pari lang. Nagsakripisyo siya ng dugo para sa sarili niya dahil makasalanan siya, at maging sa mga Israelites. Bawat taon, ginagawa niya yun. Tandaan natin na ang covenant box ay isang banal yun eh. Okay? Dahil nung time na yun nila ni Aaron, mayroong hindi karapat-dapat, 2 anak, sinong anak yun, nakalimutan ko, sa lumang tipan yun,
pag-aaralan naman natin yan no, as we go along with our weekly Bible study. Hinawakan nila, silang dalawang anak yun, hinawakan nila ang covenant box, gayong hindi sila karapat-dapat na humawak nito. At ano ang nangyari sa kanila? Namatay sila ora mismo dyan. Dahil hinawakan nila ang covenant box, gayong nandoon ang presensya ng Diyos Ama. At hindi tayo pwedeng pumasok, hindi tayo pwedeng humawak noon dahil tayo ay makasalanan at tayo ay hindi karapat-dapat. Kaya nga, yung mga punong pari lang ang binigyan ng karapatan ng Diyos Ama. Yan ay nasa lumang tipan. Subalit, dito tayo sa verse 11, ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa sa dati. So yung sa bagong tipan, tayo na ngayon, si Panginoong Hesukristo ang ating punong pari. Siya ang pumasok doon sa Holy of Holies. Hindi siya pinatay, kundi siya mismo ang pumasok doon sa Holy of Holies. At ang hindi mga hayop na mga dugo ng mga hayop ang kanyang isinakripisyo para sa kasalanan, kundi ang mismong dugo niya. Ang isinakripisyo niya para sa kasalanan ng lahat. Hallelujah. At isang beses lang niyang ginawa yun, one time. So sabi dito, mga ka-Team Jesus, no? Ayon sa kautusan, verse 13, kung itinuring na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at turo at ng abo ng guya para maging malinis. So yung guya, yun yung lamb, no? Para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inaalay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. O hallelujah. So kung ayon sa lumang tipan, pag ikaw ay makasalanan, kaya wisikan ka ng dugo, no? Yung mga insinso at iba pa, yan ay nasa lumang tipan. Kaya yun ang sinusunod ng Katoliko, di ba? May mga insinso ang Katoliko at sila pa ay nagagana ng mga insinso, yung nagpapausok. Kasi sa lumang tipan, yung mga insinso, yung nagpapausok, yun ay pagpapatabo yun sa kanilang paniniwala sa mga Hudyo. Pagpapatabo yun ng mga masasamang espiritu. Ang pagpapausok sa insinso, no? Pero dito ngayon sa kasalukuyan sa atin, hindi na natin pinapractice ang mga yan, hindi natin sinusunod yung pagwisik-wisik diyan ng dugo sa noo mo o whatever para ikaw yung abo whatever, paglagay ng abo dito, 'di ba? Ang mga Katoliko pag mayroong malapit na yung ano ba 'yun? Malapit na yung Holy Week, mayroong Ash Wednesday na kung saan yung alikabok sa alikabok ka nang galing, balik ka sa alikabok. Yan ang sa lumang tipan, mga ka-Team Jesus. Subalit tayo ay nasa bagong tipan. Hindi na natin kailangan gawin yan sapagkat ginawa na yan ni Panginoong Hesukristo sa isang pagkakataon. He covered everything, mga ka-Team Jesus. He covered everything sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya tayong mga Kristiyano na totoo, na nakakaalam sa sa bagong tipan, sa katotohanan, we do not practice that. Born-again Christians
don't practice the Ash Wednesday, bakit we are no longer in the Old Testament? We are in the New Testament. The Lord Jesus Christ covered everything. Ang kailangan lang natin, John 3:16. Maniwala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin siya. At kapag tinanggap na natin siya, mga ka-Team Jesus, ang kanyang dugo, tinanggap natin siya, nagpabaptismo tayo, halimbawa kahapon, nag-altar call tayo, kung sino man yung gustong tumanggap kay Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng altar call. No? At tinanggap na ninyo si Panginoong Hesukristo. So, kung yun ang time na tinanggap ninyo siya kahapon was July 16, 2025. Ilagay nyo dyan sa mga cellphone nyo, mga Biblia nyo, o na hindi nyo makalimutan, kung ikaw ay isa sa tumanggap kay Panginoong Hesukristo kahapon, yun ang iyong spiritual birthday. Congratulations. You are now a born again Christian. Yan ang pakahulugan ng born again Christian. No? At kapag tumanggap na tayo kay Panginoong Hesukristo, ang susunod nating gawin dapat ay ang magpabaptismo tayo sa tubig. So kung sino man sa inyo diyan ang tumanggap, kung saang lugar man kayo, kung kayo ay nasa Team Jesus Bohol chapter at tumanggap kayo kay Panginoong Hesukristo, magpa-schedule na kayo ng baptism ninyo diyan sa mga kapatid natin na nasa Bohol. Kung kayo ay nasa Butuan o nasa Mindanao, sa Butuan, kina Doreen, kina Tita Jane, kina Sharon, kung kayo ay nasa Leyte, kina Sis Jeanette, at iba pang mga kasama natin sa Leyte, magpa-schedule na kayo ng baptism dyan kung saan nyo nakakitang mayroong lake, mayroong tubig, mayroong sapa, at iba pa, para makumplito ang inyong pananampalataya kay Kristo. At masilyuhan kayo ng banal na espiritu, hindi na pwedeng gumalaw ang masamang espiritu sa mga buhay ninyo, sapagkat you are sealed by the Holy Spirit and you are covered by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. So, huwag ninyong patagalin na, natanggap ko na si Panginoong Hesukristo, pero hindi ba kayo nagpabaptismo sa tubig? Paano? You are not officially considered the daughter of the King, a child of God. Kasi hindi lang sapat na tinanggap mo na, yes Lord, I'm here. Kailangan na, you have to act on your faith. Kailangan na, kumilos tayo. Kumilos tayo mga ka-Team Jesus. Tinanggap mo na si Panginoong Hesukristo. Yung nandoon nga kina Pablo, doon sa Acts, ang mga gawa ng mga disipulo ni Kristo, doon sa Acts. Nang sila ay nakatanggap kay Panginoong Hesukristo, automatic silang nagpabaptismo Tayo dito, nagtatagal-tagal pa, 1 taon pa, hindi mababaptismo, hanggang ngayon, hindi pa rin nabaptismo. Kaya no wonder, mga ka-Team Jesus, na kahit kayo ay mga Kristiyano na, ay talunan pa rin kayo. Ang iba nating mga kapatid, kahit tinangtanggap na nila si Kristo, kahit na ganyan, ay talunan sila. Bakit? Down na naman ako, ang hirap ng buhay, ganyan. Bakit? You are not officially child of God dahil hindi ka nagpabaptismo sa tubig. Nasa Biblia kasi yan yan ang pangako ng Diyos Ama. Kaya nga si Panginoong Hesukristo nagpabaptismo sa tubig, di ba? At nang siya mapabaptismo, yung Holy Spirit dumapo sa kanya like a dove, at nandoon sa langit may narinig na boses, "Behold, this is my Son whom I am pleased." Kung ginawa iyan ng Diyos Ama sa kay Panginoong Hesukristo, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo,
nung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas, iniwanan natin, tinalikuran natin ang ating mga kasalanan, magdesisyon tayo bilang disipulo ni Kristo, mga tagasunod ni Kristo, magpabaptismo ako sa tubig. Nandiyan na ang mismong tubig sa harap mo. Nandiyan ang lugar ninyo na may sapa, may lake, may dagat. Ba't nyo pinapatagal gayong kung alam ninyo ang katotohanan na kailangan tayong magpabaptismo para yung ating mga kasalanan natin sa ating pagiging tao, kina Adan at iba, mga ninuno natin sa pamamagitan ng tubig. Submersion ay malinis tayo. At kung tayo ay nabaptize na in water, yan ang pagdeklara ng Diyos Ama. Behold, this is my daughter. Behold, this is my son, whom I am pleased. So yun ang ano natin, kung totoo tayong nananampalataya kay Panginoong Jesucristo, hindi lang hanggang sa pagtanggap, yes Lord Jesus, tinanggap mo kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hindi lang sa bibig na tinatanggap natin si Panginoong Jesucristo eh. Kailangan nating kumilos. Ipaano gagalaw ang banal na espiritu sa atin kung hindi tayo nagpabaptismo sa tubig? Remember, God cannot compromise. Hindi siya nagko-compromise. Kailangan tayong kumilos. Kailangan tayong magdesisyon. Natanggap mo na si Panginoong Jesucristo? Magpabaptismo ka sa tubig. Para sa ganoon, kumplito ang iyong pananampalataya sa Kanya. Silyado ka sa banal na espiritu. Hallelujah. So kung kayo man ay tumanggap na kay Panginoong Jesucristo, meron na kayong spiritual birthday. Team Jesus chapter leaders, i-contact ninyo itong mga kapatid natin na nandito sa ating live at tumanggap kay Panginoong Jesucristo at i-schedule ninyo sila ng baptism. So, halimbawa, marami na sila. Yun ang magiging fellowship ninyo. Doon kayo sa ano na yan, no? Doon kayo sa ilog na yan, doon kayo pumunta. At magbaptism kayo doon. Pagkatapos niyan, magkainan na kayo. That's your fellowship. Di na kayo kailangang pumunta sa ibang lugar o magpadala ang Panginoong Jesucristo dyan ng inyong kung marami sila dyan i-baptize, kung marami sila, di bumili kayo ng pagkain dyan. Bumili kayo ng pagkain, mag-fellowship kayo, mag-celebrate kayo. Sapagkat kapag ang isang tao ay tumanggap kay Panginoong Jesucristo at nagpabaptismo, billions of angels are celebrating in heaven. Kaya tayo rin ay mag-celebrate din. No? Mag-celebrate din, mga ka-Team Jesus. So, hindi sapat na tumanggap ka kay Panginoong Jesucristo. Bibig mo yun eh. Kailangan mong isakilos ang iyong pananampalataya sa Kanya. Magpabaptismo ka sa tubig para sa ganoon masilyuhan ka sa dugo ni Kristo. Masilyuhan ka sa banal na espiritu at nakakover sa iyo, nakabalot sa iyo ang dugo ni Panginoong Jesucristo. Yan ang sabi diyan sa salita ng Diyos, no? Ang dugo ni Kristo lamang ang makakapaglinis sa ating mga kasalanan at walang iba. Kaya ako very emotional ako sa salita ng Diyos. Bakit? Si Panginoong Jesucristo, wala siyang kasalanan eh. Tayo ang nagkakasala. Si Adan at si Eva ang nagkasala. So dahil yung mga ninuno natin ay nagkasala, kaya tayo makasalanan. Tayo dapat ang magsakripisyo. Tayo dapat ang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Subalit, dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan na ayaw niya na tayo ang mamatay, kaya isinakripisyo niya ang kanyang anak. Yun ang ginawa niyang ultimate offering, ang handog.
So kusang pumasok si Panginoong Hesukristo doon sa Holy of Holies. Doon sa tulda na yon. Nang sa ganoon, ang kanyang mismong dugo, kaya nga namatay siya, di ba? Dahil upang, kung hindi siya mamatay, kagaya ng nangyari ng mga lamb, mga ano pa mang mga hayop na ang mga hayop kailangan silang mamatay para yung dugo nila, yun ang maging offering. No? Pero hindi sila muling nabuhay. Mga hayop lang sila eh. Pero si Panginoong Hesukristo, inalay niya ang kanyang buhay, siya mismo ang pumasok doon sa Holy of Holies. Dahil siya ang ating punong pari. At pagpasok niya doon sa Holy of Holies, hindi siya nagdala ng mga dugo ng mga hayop para i-offer sa Diyos, kundi ang mismo niyang buhay. Ang mismong dugo niya ang ilalay niya para sa atin. Kaya sino tayo? Sino tayo na manakit ng ating kapwa? Sino tayo na hindi magpapatawad sa mga tao nagkasala sa atin? Gayong tayo mismo ay pinatawad na ng Diyos na dahil sa kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. Wala tayong karapatan. Wala tayo mga ka-Team Jesus. No? Maging ang mga taong ito na nagkasala sa atin, sila rin ay kinamatian ni Panginoong Jesucristo. Namatay din si Panginoong Jesucristo hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng mga tao sa mundo. Na kung sino man ang maniwala sa Kanya, kung sino man ang tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, at magpabaptismo sa tubig para malinis siya at maging bagong buhay siya, maging bagong tao, malaya siyang makatanggap sa mga pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang mga pagpapala ng Diyos ay abundant siya. The blessings of the Lord is abundant, mga ka-Team Jesus. Unlimited ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya wag nating patigasin ang ating mga loob, ang ating mga puso. Na ayoko nga, kasi ganyan, bago na akong relihiyon. Mas mahalaga ba ang relihiyon kaysa relasyon mo sa Diyos? No. Walang relihiyon na makapagligtas sa atin. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay si Panginoong Hesukristo, ang kanyang dugo na mismong inalay niya doon sa Diyos Ama. Diyos Ama, andito ako. Kaya nga, namatay siya eh. Para yung dugo niya ang i-offer niya sa atin. At tayo ay mapatawad ng Diyos Ama. No? So siya ang ating punong pari, magpakailanman. Malaya kasi tayo magdesisyon eh. Ito ang katotohanan. This is the truth. It is up to you na maniwala ka o hindi. Nasa sayo yun. Nasa sayo yun. Maniwala ka o hindi. Nasa sayo yun. Sapagkat ang kailangan, nung unang panahon, ang kanilang tulda, yun ang likha ng tao, gawa ng tao yun, ang tulda, na kung saan doon sila papasok, magsakripisyo, nagkasala po ako, patawarin niyo po ako, so doon sila nag-o-offer. No? Pero ngayon sa kasalukuyan, sa bagong tipan, ang ating tulda, mga ka-Team Jesus, ay si Panginoong Hesukristo.
sinasamba natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Wala na tayong altar. Ang ating altar ay ang ating mga puso. Nandito, dito, ito ang ating altar. Dito tayo nag-o-offer. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, kapag if you will offer to God, at mayroon ka sa puso mo, mayroon kang nakabinbin dyan na unforgiveness, meron kang tinatago dyan na galit, na inis, at iba pa, ang sabi sa salita ng Diyos, iwanan mo ang iyong offering, pumunta ka doon sa isang kapatid na yan, o sino pa man, humingi ka ng kapatawaran, mag-reconcile kayo, pagkatapos niyan, balik ka doon, isakripisyo mo na yung offering mo, ihandog mo na yung offering mo, ganun yun eh. Ha? Ang ating altar ay ang mga puso natin. Sino ang nasa puso natin? Kasi, our body is the temple of the Holy Spirit. Kung tayo ay tumanggap kay Panginoong Hesukristo at nagbabaptismo sa tubig, ang katawan natin ngayon ay templo ng banal na espiritu. Nanahan dapat ang banal na espiritu sa mga puso natin. So kung tatanungin ka, dalawa lang ang pwedeng manahan na espiritu sa mga puso natin. Si Satanas o si Jesucristo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Satanas, yan ang bad spirit. Kung si Panginoong Jesucristo ang nasa mga puso natin, yan ang Holy Spirit. So malalaman natin yan kung ang isang tao ay totoong Kristiyano. Kasi kung ang masamang espiritu, pag nagko-confess siya, thank you Lord, yes Lord, salamat po, oh, glory to God. Malalaman natin yan kung ang isang tao ay totoong Kristiyano sa kanyang pananalita, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. No? Kung masamang espiritu, kaya naiinis ka, nagagalit ka, impatient ka, agresibo ka, ganyan-ganyan. Sana, agresibo tayo para magbahagi sa salita ng Diyos. Walang hiya tayo. Mag-share tayo sa Word of God. Tingnan ninyo yung mga pinost ko dyan sa vitamin. Diba? Ang sabi, doon siya sa airport, hey! I have a good news! Ganyan, tumayo pa siya doon sa isang upuan. Ganon, magiging malaya ba? Malaya kasi tayo magbahagi. No, we are so blessed na tayo ay nasa lugar, nasa bansa, na malaya tayo makapagbahagi sa salita ng Diyos. Wala tayo doon sa Korea, sa China, at sa iba pa, Saudi Arabia, na tahimik sila, hindi sila makapag-voice out sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Pero tayo sa Pilipinas, dito sa Amerika, malaya tayo makapag-voice out sa ating mga pananampalataya kay Kristo. Yun dapat ang magiging agresibo tayo ba? Hey! I have a good news! Tumayo nga siya doon eh. Si Panginoong Jesucristo, Jesus! Can save you. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Yun ang pagiging agresibo natin. Pero kung agresibo tayo sa mga emosyon natin, sa galit natin, inis, masamang espiritu yan, hindi yan sa banal na espiritu. Madetermine natin yan, malalaman natin yan. Na, itong taong ito ay may bad spirit yan. Itong taong ito, guided by the Holy Spirit. Bakit? Alam na natin ang fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, ano pa? Faithfulness, self-control, 9 fruit of the Spirit. So, malalaman natin yan kung isang taong ito ay gabay ba o kaya nandyan sa kanya ang banal na espiritu
sapagkat makikita ang bunga ng Espiritu. No? Nandun ang kindness, nandun ang gentleness, yung makikipag-usap tayo na mahinahon, yan ang gentleness. Yung maawain tayo, yun ang kindness. Yung gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, we offer our services to them free. Goodness yan, kabutihan ng Diyos. See? Malalaman natin yan eh. Itong mga taong ito na gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Subalit hindi sila nakikita sa Facebook na andyan, may 60 birthday, 60 children din ang aking pinapakain, ipokrita. No? No. Gawin natin yan sa atin. Gawin kasi natin yan dahil ang leading ng Holy Spirit, we will be showing it here sa mga Pilipino para sa ganoon maglilikom tayo ng mga supporters, ng mga sponsors natin na na-introduce na namin yung Team Jesus doon sa church. May mga Pilipino din doon na they are interested to support, na kung saan that will be tax deductible. No? Para makita nila nga this is what the Lord is doing in the ministry, but it is not for our glory, but for the glory of God. Ginagawa natin ito, hindi para tayo ang makilala, kundi ang Diyos ang makilala. Si Panginoong Jesucristo ang makilala, at tayo lamang ay mga instrumento niya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, or our feeding doon, grabe, matagumpay yung feeding namin, ganito, ganyan. Gawain ng Diyos yan, hindi atin yan. Kahit yung Bible study na ginagawa natin, Bible study ng Diyos yan. Gawain ng Diyos yan, kaya hindi natin yan i-claim as ours. The glory belongs to God alone. No? Kung kayo dyan, tumutulong kayo sa inyong kapwa, gawin ninyong tahimik ang pagtulong ninyo. Dito, hindi man tayo dito tumutulong sa ating kapwa na kapublic. Itong mga pagpapala na natatanggap ninyo, hindi yan tulong. Love gift nga yan eh. Ang ibig sabihin nun, pinaghirapan nyo yan. Bakit nyo pinaghirapan? O tingnan niyo yung mga present dito araw-araw. Early bird sila, at the same time present sila. Hanggang sa end. Tingnan ninyo. Di, anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng reward. So, pag present ka, complete attendance ka, anong ginawa ng Diyos? Pinadalhan kayo. Dati wala man yan. Pero sabi ng Diyos, magpadala ka daw ng 5,000 para sa mga present araw-araw para pambayad ng kanilang load, pambili ng load, para makapagpapatuloy sila. O, diba? Pinaghirapan nyo yan. That is not giving. Yan ang reward ng Diyos sa inyo dahil you made it. Kumilos kayo, nag-join kayo. Yan ang reward ng Diyos. To God be the glory. Pero ang pagbibigay, tahimik natin ginagawa yan. Halimbawa, yung mga kapatiran natin na magme-message, tita, ganito kasi sitwasyon namin, tita, ganyan-ganyan. Okay, ipagdasal natin yan sa Diyos at hingi natin ang kalooban ng Diyos. At pag kayo ay pinadalhan, hindi man natin ang pino sa Facebook na, si ganyan, pinadala natin ang ganun. Hindi. Maging ang ating weekly na raffle ng Team Jesus members, yan ay tahimik. Hindi natin yan pinupupo sa Facebook na, pinost natin na congratulations, ikaw ang pinili ng Diyos para makatanggap ng mga pagpapala sa linggong ito. Pero, hindi natin yan pinupopost kung sino nagbigay. Ikaw lang nakakaalam niyan, si Sharon lang, no? At yung nagbigay sa'yo, sila lang nakakaalam magkano binigay mo para sa sacrificial offering mo. Why? That is the kind of giving the Lord wants. So yung mga kapatiran natin na may mga pangangailangan, nagme-message, tita, ito kasi yung natin. Okay, pagdasal natin yung pangangailangan nyo, pagdasal natin ang provision ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, padalhan mo yan,
Yes, Lord. Tahimik natin ginagawa yan, hindi natin ina-announce. Kayo mismo, alam ninyo yan. Kung kayo man ay naging recipient na mga pagpapala ng Diyos, na yun yung totoong giving. Ang tawag namin doon sa mga yan, dahil that is beyond our tithes, no? Na ang tithing natin kasi, iba yan. So, pag sinabi ng Diyos, padalhan mo yun siya. That is what we call sacrificial offering sa amin yan. Na sa halip na punta kami dito, magbakasyon kami dito, ang sabi ng Diyos, ipadala mo yan doon sa Kanya. Yes, Lord. So, hindi na kami, wag na tayong umalis, mahal ko, kasi kailangan natin, itong pera na to, ilaan natin, ibigay natin dito sa Kanya. Kasi yun ang sabi ng Holy Spirit. Pero ginagawa natin yan ng tahimik. Ikaw lang na recipient ang nakakatanggap niyan. That is our sacrificial offering. Sa halip na kami, halimbawa, $300, 15,000, punta sana kami sa magbakasyon kami, punta kami sa lugar na yan, namin yan sa hotel, mga ganyan, hindi na namin ginawa, wag na tayong pumunta kasi ang conviction ng Holy Spirit, kayo mismo, alam niyo yan kung sino-sino kayo nakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Sacrificial offering namin yan para sa Diyos kasi yun ang sabi ng Holy Spirit. Kayo mismo, alam niyo yan kung sino-sino kayo. Kung nakatanggap kayo ng 20,000, kung nakatanggap kayo ng 10,000, kung nakatanggap kayo ng 15,000, 30,000, kayo mismo nakakaalam yan. Hindi namin yan binibroadcast. Sinasabi lang namin sa inyo, sis, Brad, magpasalamat kayo sa Diyos sa kanyang mga pagpapala na isa kayo sa pinili. I-post niyo yan sa Facebook. Thank you, Lord, for an answered prayer. Pero do not mention any name na ginamit ng Diyos. Si Panginoong Jesucristo lamang, which yun ang ginawa ninyo. Di nyo ba alam yun? Yan ay sacrificial offering yan. Na tanging ang Diyos lang nakakaalam at kayo na naging recipient ng pagpapala niya. Kami dapat ang magbenepisyo nun na, sige, magbakasyon tayo, mahal ko, doon tayo sa ganyan, mag-relax naman tayo sa natin, ganyan. Pero ang conviction ng Holy Spirit, no. May mas nangangailangan nito. Ipadala ninyo ang $300 na yan sa kapatid na yan, sa anak kong yan, dahil kailangan nila yan ngayon. Kailangan nila yan ngayon. May emergency, may ganito, may ganyan. Ipadala mo ang 20,000 na yan kasi ganito. Yes, Lord. So, mahal ko, hindi tayo muna magbakasyon, hindi tayo muna umalis. Mag-road trip sana kami ni Tito Bryant o mag-aeroplano, punta kami. Hindi muna kasi yun ang conviction ng Holy Spirit. Okay. That is what we call sacrificial offering kasi iba ang tithing. Ang tithing ay pinapadala natin yan sa church. Halimbawa, last Sunday, sabi ng Holy Spirit, ang iyong sahod at sahod ni Tito Bryant, i-tithes na yan doon, dito sa IBC. Yes, Lord. So, dahil sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, anong ginawa niya, mga ka-Team Jesus? Ang Range Rover, fully paid, God willing, ngayon, fully paid ng Progressive, ng insurance, wala na tayong babayaran, mayroon pa tayong rebate, mayroon pa tayong refund. O see? Anong ginawa ng Diyos? Dahil sumunod tayo sa Kanya, hindi nagwagi ang demonyo sa buhay ko. Siyempre, kung mag-resign na ako, di wala na akong kita, wala na akong trabaho. 2 trabaho ko sa DNG at sa Joy. Wala na akong trabaho. Mabawasan ang aming income. Sabi ko, paano ko na Lord suportahan itong mga bata, gayong doon sa sahod ko sa Joy, binabayad yung mga tuition fees nila, mga ganito. Pero sabi ko, Lord, ikaw naman nakakaalam ng lahat. Everything is yours. You will take care of your kids because they are yours. Pero anong ginawa ng Diyos? Ni-restore niya ang aking trabaho sa Joy Home Healthcare. Binigyan pa niya ako ng katulong doon sa bahay, doon sa opisina, para hindi ako mahirapan. Meron akong katulong, ma'am, ikaw ay assign ko dito, ma'am, ha? So, you take care of that scheduling, you take care of the follow-up doon sa mga doctors. Ganon. Oh. See? Ganon magpala ang Diyos eh. Sabi nga niya, test me.
Test me. Subukin natin ang Panginoon at magugulat ka kung paano niya ibubuhos ang kanyang mga pagpapala sa atin. Hallelujah. To God be the glory and honor. Napakabuti ng Diyos. Kayo mismo, nakakaranas kayo niyan. Kung magme-message kayo sa amin, Tita, Tito Brian, ito po sitwasyon namin. As you prayed the Holy Spirit, to the Holy Spirit na, Holy Spirit, tulungan mo kami, itong sitwasyon namin, kailangan namin talaga ito, ang hirap ng buhay, anong gagawin namin, sino ang taong gagamitin mo. Pag sinabi ng Holy Spirit sa inyo, may i-message mo si Tita Vits ng tahimik. Mag-message kayo. Kasi mga ka-Team Jesus, we do not control. We are just instruments. Ang ginagawa naman namin sa inyo, pag nagme-message kayo, kung sabihin ng Holy Spirit, i-respond mo yan, kausapin mo yan, okay, Holy Spirit, anong sasabihin ko? Ganon ako palagi No? Sis, ganito, ipagdasal natin ang kalooban ng Diyos kung ganyan, kung kami gagamitin. Pero alam nyo mga ka-Team Jesus, kapag ang tao ay doon sa Diyos humihingi, kay Panginoong Hesukristo, magugulat ka, gagamit siya ng mga tao na siyang gagamitin niya para sa pangangailangan nyo. Kapag siya ang kinakausap mo, kapag siya ang tinitingnan mo, at hindi ang tao, ay, iti-text ko si Tita Bits para makatulong sa akin. No! You talk to the Lord. At kapag ang conviction ng Holy Spirit sa'yo, ay, sige, mag-message ka doon kay Tita Bits, ganyan. Ibig sabihin nun, ahead of time, kinausap na ako, o ng banal na espiritu, si Tito Brian, kinausap na kami niyan, na may isang kapatid na nangangailangan ng ganyan. Okay, Holy Spirit. Kaya hinihintay namin yung mga messages na yan. Pag sinabi ng Diyos, yan, ang message na yan, tingnan mo, i-check mo. Okay po. Ganun lang yun mga ka-Team Jesus, because we are just vessels. Wala tayong pagmamayari na kahit anong bagay. Lahat ay sa Diyos. Maging ang buhay natin ay hindi natin pagmamayari. Kaya nga hindi tayo pwedeng I did it my way. I did it my way, mali. wala tayong sariling paraan, wala tayong sariling ano. What we have is our free will and intellect. Yung free will na yon, yung intellect na yon, ito ang katotohanan. This is the truth, ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, maniwala ka ba o hindi? Yan ang intellect, ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng dalawang gift. The intellect and the free will. So, ang free will naman doon, dahil itong intellect, itong karunungan, natuto tayo sa katotohanan, si Panginoong Jesucristo pala ang ating punong hari, punong pari, at siya mismo naghandog doon sa Holy of Holies, at hindi siya nagdala ng dugo ng mga hayop para ihandog, kundi ang mismong dugo niya ang inihandog niya doon sa Diyos Ama. Dahil siya ay itinuring ng Diyos Ama na blemish, non-blemish, walang kasalanan. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, maililigtas ka kung ikaw ay maniniwala sa Kanya, kung ikaw ay tumanggap sa Kanya, baguhin mo ang buhay mo, magpalinis ka sa tubig, nang sa ganoon masilyuhan ka ng banal na espiritu at matabunan ang iyong katawan, ang iyong buong pagkatao ng dugo ni Jesus. Pagtingin yan sa Diyos Ama sa iyo, ang iyong mga kasalanan ay nawala na, sapagkat ang dugo ni Panginoong Jesucristo na ngayon ang kanyang nakikita sa pagkatao mo. Yun ang ibig sabihin ng born again Christian. Ngayon, alam mo na yun. That is the truth. Ang free will naman dyan ay kung maniniwala ka o hindi. Ang sarili mong pagdidesisyon dyan
ay kung tatanggapin mo si Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, o tatanggihan mo. Yan ang free will. Ang sarili mong pagdidesisyon, ang sarili mong pagkukusa. Sapagkat ang Diyos ay hindi namimilit. Hindi namimilit ang Diyos, mga ka-Team Jesus. May sarili ka eh. Hindi kasi siya nagko-compromise. Yan ang pangako niya eh. Binibigyan kita ng karunungan at binibigyan kita ng pag-unawa. Kapag unawa, karunungan, binibigyan kita ng sarili mong desisyon. Ikaw ang magdesisyon. Sapagkat alam mo na eh, this is the truth. Binuksan na ng Diyos ang iyong isipan na maintindihan mo ang katotohanan. Ang tanong, maniniwala ka ba? Tatanggapin mo ba ang katotohanan na ito? O hindi ka maniniwala at tatanggihan mo? Yan ang pwede mong maging desisyon. Dahil hindi pwedeng mamilit ang Diyos sa iyo. Kailangan kusa mong gagawin yun. Kusa mong gagawin. Pumili ka ang sundin si Panginoong Jesucristo o ang paniwalaan at pakinggan ang mga taong nasa paligid mo. Huwag kang maganyan, huwag kang magpabaptismo, huwag kang maganyan kasi magbago relihiyon mo, kasi tapos ka nang nabaptismo. Paano nila nalamang tapos ka nang nabaptismo? Mas maniwala ka ba sa kanila na hindi nila alam ang katotohanan? O yung sa katotohanan inilahad na ng Diyos sa'yo? Sino paniniwalaan mo ngayon? Itong katotohanan nandito sa mismong harap mo, ayon sa salita ng Diyos? O yung mga taong nakapaligid sa'yo, mga magulang mo, pamilya mo, na wala man niyang kaalam-alam sa katotohanan? Nasa sa'yo na yan, kapatid, ang pagdidesisyon, sapagkat ang Panginoong Jesucristo hindi siya namimili. Whoever, ang sabi sa salita ng Diyos, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, whosoever believed in Him will not perish but have everlasting life. So, nasa atin yan, whosoever, ibig sabihin nun, na kung sino man, hindi naman sinabi sa salita ng Diyos na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that you should believe. Hindi man sinabi na kailangang maniwala ka. O, pag sinabi kasing you should believe, pag sinabi kasing kailangang maniwala ka, command yan, mga ka-Team Jesus. Command yan eh. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong maniwala. No, hindi ganun ang sinabi sa salita ng Diyos. Whoever believes in Him. Ibig sabihin nun, nandoon ang freedom, nandoon ang kalayaan natin na pumili kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sapilitan yan, mga ka-Team Jesus. Nasa sayo yan. Ikaw ang magdesisyon. Hindi ang pamilya mo, hindi ang asawa mo, anak mo, kapatid mo, hindi ang paligid mo, ang lugar nyo, ang inyong mga silingan, mga kapitbahay. Ikaw ang magdesisyon sapagkat ang kaligtasan ay personal yan. Ako, hindi ko mailigtas si Tito Brian, hindi rin niya ako mailigtas. Ang mga anak ko, hindi ko sila mailigtas, sila mismong liligtas sa sarili nila. Ikaw, nanay mo, mga tatay mo, kapatid mo, hindi ka makapagligtas sa kanila, sila mismo ang liligtas sa sarili nila. Subalit, anong gagawin natin upang sila ay maligtas? Iluhod natin sila sa trono ng kaawaan ng Diyos. Huwag nating tigilan. Patuloy tayong luluhod sa kaligtasan ng ating mga kapamilya, ng ating mga kadugo. Huwag tayong titigil hanggat
Tumanggap sila kay Panginoong Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. O hallelujah. Yun ang pwede nating magawa. Pero hindi natin yan pwedeng magawa kung tayo mismo hindi rin tayo naniniwala kay Kristo. The Anointed One, siya ang anointed pinili siya ng Diyos Ama para ihandog ang kanyang sarili. Here I am, a living sacrifice. Oh. Kaya nga, Kristo siya, di ba? Na iba ang pangalan niya. Hindi na si Jesus the Nazareth, Jesus the Carpenter, Jesus Christ, the Anointed One, the Messiah. Siya mismo ang nag-alay sa kanyang sarili doon sa Diyos Ama para sa mga kasalanan natin. So, nasa iyo yan, mga kapatid. Nasa sa inyo yan. Ikaw ang magdesisyon yan. Sapagkat alam mo na ang katotohanan. Alam mo na ang katotohanan, pero tinanggihan mo, nasa sayo yan. Dahil managot tayo sa bawat desisyon na ginagawa natin sa harap ng Diyos. Everything is accounted for. Pero ang lahat ng mga kasalanan natin, kung tayo ay humingi na ng kapatawaran at nilinis na tayo sa tubig, nililinisin din tayo sa dugo ni Kristo. So, ang makikita na ngayon ng Diyos Ama ay ang sacrificial offering, ang blood of Jesus na ngayon, ang makikita ng Diyos Ama sa mga katawan natin, sa mga kaluluwa natin, sa mga espiritu natin. At nang dahil diyan, itinuturing na tayo na matuwid sa harap ng Diyos. Diba? Yun yung batayan ng katuwiran ng Diyos. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Tayo ngayon ay maging matuwid sa harap ng Diyos Ama nang dahil sa dugo ni Kristo na bumalot na ngayon sa ating espiritu, sa ating pagkatao. Kasi siya ang mediator natin Pagdating ng paghukom, ano ang ginawa mo para sa akin nung ikaw ay nasa mundo? Sabihin ng isang tao. Sabihin ni Panginoon Kristo, Ama, kinamatyan ko yan. Ama, nagpakamatay ako para sa Kanya. Tinanggap na niya ako bilang Kanyang Diyos at tagapagligtas. Okay, check! Nandyan ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Ay, nandito ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Welcome, my good and faithful servant. Your crown is here. Ayan ang ating mga crown, mga ka-Team Jesus. Dahil sinunod natin si Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Holy Spirit, napakabuti niyo po. Maraming salamat sa iyong revelation. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo po. Maraming salamat. Salamat po sa iyong paglalakad ng katotohanan, sa revelation na ibinigay niyo sa amin sa araw-araw, na kami ay natuto sa mga salita, na pinag-aaralan namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Sinyuhan niyo po sa dugo ni Kristo ang mga karunungang ibinahagi niyo sa amin, Panginoon, at napatuloy namin itong mga pakinggan, i-replay namin ang mga salita mo, nang sa ganoon po ay hindi namin makakalimutan kung may mga pagkakataon na kami ay inaatake ng demonyo, ay ang iyong mga salita ang aming pananggalang na yung armor of God ang aming palaging isusuot sa araw-araw na kami ay buhay, upang sa ganoon po ay maiwasan namin ang tukso na magkasala sa harap mo, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Lord Jesus. Napakabuti mo po, O Panginoon Diyos Ama, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. Napakabuti mo po. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sapagkat you honor us. And dito ka sa aming kalagitnaan at nagsasalita ka sa iyong mga kanakan. Maraming salamat po. Oh, hallelujah. Oh, praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Napakabuti ng Diyos. Salamat po, Panginoon sa Kristo. Yes. Thank you. We are out of words sa iyong kabutihan. Hindi namin kayang banggitin, sambitin ang pagpapasalamat
sa kabutihan niyo sa mga buhay namin, Panginoon Diyos. So, thank you. Thank you so much. Kung sino-sino man po, ngayon, Panginoong Diyos, ang nakakaranas ng mga kabigatan ng kanilang mga sitwasyon, ang kanilang mga financial, ang kanilang mga emotional, maging ang kanilang physical, ang kanilang katawan, emotional, social, ano man po ang mga problema nila. Lord, nandito ka ngayon. Naririnig mo, nakikita mo ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Nandito sila upang ikaw ay pakinggan. Honor them, Father God. Answer their prayers, Lord, in the name of Jesus. Dinideklara namin ang kasagutan ng kanilang mga dasal. Dinideklara namin ang probisyon ng kanilang mga pangangailangan because you are our great provider, Lord Jesus. Kung ano man ang aming mga pangangailangan, ano man ang aming mga kakulangan, mayroon ka. You are there for us 24/7 in Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things you know nothing about. Kaya nandito kami, Panginoon Diyos. Naniniwala kami. Mayroong solusyon sa lahat ng problema na aming hinaharap. Kung hindi namin nakakalimutan ikaw, tingnin ka, kausapin ka, magdasal kami, at hingin namin ang iyong kalooban, Panginoon Jesus. At hayaang ang banal na Espiritu ang mamuhay sa aming mga puso. Talikuran namin ang mga kasalanan, i-rebuke namin, paalisin namin ang masasamang espiritu sa aming mga isipan, sa aming mga puso. At itong mga masasamang espiritu nito ay aalis, lalayas, dahil nandito ang banal na espiritu sa aming mga buhay, sa aming mga katawan, sa aming mga puso. Oh, hallelujah, God! Father God, salamat po. Thank you. Thank you for everything. To you be all the glory and honor, Father. For you are good at all times. Lahat ng ito ay aming binabalik sa inyo. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa inyo, Panginoon Diyos Ama. Sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Hallelujah. Amen! Woo! God is good all the time. And all the time, God is good. Napakabuti ng Diyos. Hindi niyo ba napapansin, lumalalim ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Lumalalim. Kaya kayo, kung wala kayong magawa sa buhay, kung habang nagtatrabaho, gumagalaw kayo, naglilinis kayo, ganyan, alam niyo ang gagawin niyo? You replay our Bible study. I-replay ninyo ang ating mga Bible study. Makikita ninyo, mga ka-Team Jesus, ang galaw ng banal na Espiritu. To God be the glory. Yan ang ginagawa ko, mga ka-Team Jesus. Araw-araw nire-replay ko ang Bible study natin dahil doon nagre-reveal ang banal na Espiritu eh. Nangungusap ang banal na Espiritu. Ang sarap pakinggan, to God be the glory. At yun ang dahilan kung bakit, no, sa kabila ng anumang paggawa ng tao sa akin ganyan, nananatili pa rin akong magpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sapagkat naka-in-tune ang aking isipan at ang aking puso sa salita ng Diyos. Naka-in-tune palagi. Kaya hindi pwedeng pumasok ang masamang espiritu. Kahit na ano pa man ang gagawin niya. Because I am sealed by the blood of Jesus. The Holy Spirit is upon me. I am a child of God, the daughter of the King. Surely the favor of the Lord will follow me all the days of my life. Hallelujah. For the glory of God Almighty. Ganon dapat ang gawin natin. Ideklara natin kung alam natin ang mga salita ng Diyos. Ideklara natin ang mga salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye. God bless.